Si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator, yung tanong ko po sana, kung marami po yung nalulungkot at nababahala, yung Malacanang naman po, yung pahayag ni Jose Claire Castro na mag-exercise na lamang, mag-exercise na lang si dating Pangulong Duterte, kaugnay nga dito sa health condition niya. Ano naman po yung dating para po sa inyo, Senator? Isang malaking kabastusan yun, no? Yung sinasabi ng babae na yan. Yung gano'n na pananalita, no? Na napaka-insensitive at napaka-arrogante at talagang balasubas na sagot yun. Hindi po yun dapat ang sagot sa isang babae pa naman siya na naturingan. Kung makapagsalita ng gano'n ay parang napakabastos talaga. Hindi ko I don't comment yung mga pinagsasabi niya kasi nakakakuan talaga, kumukulo yung dugo ko. Pero wala talaga parang siyang hindi taga-gobyerno, no? Anong klaseng gobyerno kung yan ang ganyan klaseng magsalita, yung tagapagsalita ng ating gobyerno, it represents the kind of government that we have. Opo. Napakawalang puso, napakabastos, evil kung ating pakinggan, no? Kung ikaw ay isang tao na tumitingin ng respeto sa matatanda na may sakit, napaka-evil yung dating na mga sinasabi niya. Opo, Senator. Yung resolusyon ho ba? Kasi marami po nagtatanong, ano bang kapangyarihan ng resolusyong itong inihain dyan sa Senado sa pagpapauwi, na kayang pauwiin kung baga ang dating Pangulo, considering na itong mga pahayag ng Palasyo ng Malacanang, may naririnig ho ba kayong willing din po silang mag-participate o makipag-ugnayan po sa mga kinaukulan para mapauwi dito? May effort ho bang nakikita po ninyo na pabalikin dito si dating Pangulong Duterte? Yung namang power ng isang resolution ay ang kanyang yung kanyang effect is diyan makikita yung respetuhan at kooperasyon ng bawat equal branch of government ng ating gobyerno. To equal branch of government. Kung respetuhin nila yon, yan ay nagsasaad ng sense of the Senate. Ano yung intention ng Senado na urging the government to facilitate the immediate repatriation of the former president to our country. So kung yan ay, kung sila ay respeto sa kanilang equal branch of government at bibigyan nila ng weight yung sense of the Senate, then sana gagawa sila ng action according to the sense of the Senate, no? We are urging them to cause the immediate repatriation of the former president. So, kumilos din sila. Ipakita nila na sila ay nagrespeto at sila ay nakikinig sa kanilang co-equal branch of government. Kasi kung wala nang respetuhan, wala nang kung hindi natin bigyan ng kortesiya, respeto yung ating co-equal branch of government, ay parang wala na namamatay yung ating essence of democracy. Opo. At itong mga resolusyong ito ay kinakailangan po ng boto o suporta ng majority. Tama ho ba, Senator? At kung inyo pong makikita ngayon, may sapat ho ba na bilang para makakuha po ng majority vote o suporta mula sa Senado itong mga resolusyong itong inihain po ng inyong mga kalyado? So nakikita ko, sigurado makakuha ng majority yan dahil ako tingin ko what bad will it give to the senators kung i-consider nila yung humanitarian
aspect ng sitwasyon ngayon ni Pangulong Duterte. Hindi nakalimutan na nila yung about sovereignty, about reconciliation. Doon na lang tayo mag-focus sa humanitarian consideration. Siguro hindi naman masama yan. Kasi yung mga kasamahan natin mga senador, majority niyan naman ay mga makadiyos at makatao. Hindi naman yan. Mayroon siguro dyan isa, dalawa o tatlo or apat o lima o ganon. Pero majority dyan ay makadiyos at makatao. Opo. At makabansa yung ating mga senador. Opo. Linawin ko lang po, Senator, itong dalawang resolusyon ito, suportado po ninyo. Itong kay Senator Cayetano under house arrest at ito naman kay Senator Robin Padilla gustong pauwin dito sa Pilipinas. Yes. Suportado natin yan. Suportado natin yan. Lahat ng mga resolution patungkol sa pagbabalik ni Pangulong Duterte dito sa ating bansa, whether house arrest or whether ano man, basta importante andito siya sa ating bansa, at kung ano mang may mangyari mo sa kanya na hindi maganda, andito lang siya. Ang Pilipino ay kagad ay andyan sa kanyang piling, at imagine mo lang yung kanyang habilin na huwag nang iwi yung kanyang katawan dito sa ating bansa, ikrimit na lang doon. Para bang that is very revolting on his part, no? Para bang that is a protest na para bang sabi niya, ay kayo naman mga kababayan kong Pilipino, hinayaan naman niyo akong ikulong dito, dalhin dito, hindi niyo ako mahal, para bang wala kayong pakialam sa akin. Sige na lang, hindi na lang ako mag-uwi dyan na buo ng katawan ko, kahit napatay na, no? Pero hindi buo yung katawan ko na iwi dyan, kaya abo na lang ang iwi dyan, hindi na yung katawan ko, para wala kayong you will be deprived of the chance to mourn sa aking pagkamatay. Opo. Parang ganon yung dating sa akin. Opo. Senator, huli na lang bago ko ipasa kay Partner Admar. Kapag itong mga resolusyong ito ay pinaboran po ng Senado, saan po ito next? Ano pong susunod na mangyayari? Itong resolusyon, saan po i-address at sino po yung possible na kukuha, na papauwiin, pabalik dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sino po mangunang ahensya po niyan? Wala, bahala na ang gobyerno dyan. Bahala na ang gobyerno kung sinong itatas nila na pumunta doon at kumuha kay Pangulong Duterte. Anyway, that is within their powers, no? Because alam naman natin na yung power regarding foreign policy ay nasa executive branch of government yan. So, sila na bahala ang magpapatupad. Kung gusto, mayroon silang aksyon na dapat ipapatupad patungkol sa resolution na ina-approvean ng Senado.